Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa't kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa't kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kayo po ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak niyo pong nakabayubay noon sa krus na banal, ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob niyo po pakundangan sa inang mapagmahal, nang inyong sambayanan ay magalak araw-araw, sa ibayong kabanalang kinakamit na mga kaanib niyo pong isinilang, upang sa kandungan ito'y makitang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa liturhiya ng salita ng Diyos. Ang ating unang pagbasa ay mula sa aklat ng Henesis, Kabanata 12, talata 1 hanggang 7. Inutusan ng Diyos si Abraham na lisanin ang kanyang bayan at magpunta sa bayang ituturo sa kanya ng Panginoon. Sa kabila ng kawalang katiyakan, sumunod si Abraham sa utos ng Diyos at ipinangako sa kanya ng Diyos ang kanyang paggabay at pagpapala. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Siray at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos.
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon kong tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon kong tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa aking Panginoon. Ang lakas ko'y galing sa Diyos. Ako ay tumatawa sa mga kaaway, nagpupuri sa iyong mapagpalayang kamay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Kanyang winawasak ang sibat ng mga malalakas, ngunit ang mga abay di natatatag. Ang mayroon ay mawawalan, ngunit ang gutom ay pinupunan. Ang baog ay binibigyan ng mga anak. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Ang poon ay tagabigay ng buhay at kamatayan. Siya lang ang aking tagapagligtas, ang nagbibigay ng dalita at kayamanan. Itinataas ang tao sa kahirapan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri
sa Panginoon ko, tagapagligtas. Itinataas niya ang mga abang alipin, inihahanay sa mga hari, sapagkat ang sandigan ng mundo ay sa Kanya galing ang buong sanlibutan. Ang puso ko'y nakukuli sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao, ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Ang ating pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 2, talata 1 hanggang 11. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Panginoong Diyos, ipagtanggol ang kanyang pangalan. Pagtubig si Jesucristo, sila ang anak ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Kana, Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus, naubusan sila ng alak. Sabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may 6 na tapayan. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang labi. Pagkatapos, sabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala sa handaan. Tinikman naman nila ito, at ang tubig ay naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag ang lalaking ikinasal. Sabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ang siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya.
bago po ako magbigay ng isang homilya, meron po munang babasahin sa inyo. Galing din naman sa akin. Pero babasahin sa inyo ang isang liham pastoral. Ikalabing-isa na Nobyembre, 2023, Liham Pastoral bilang 4, Serye 2023, Paglulunsad ng taon ng mga sambayanan ng mga parokya. Mula sa aklat ng mga gawa, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Minamahal ko mga kapatid na pari, mga namumuno at naglilingkod sa ating pamahalaan, mga madre, mga minamahal naming sambayanan ng mga parokya, nakatuwag namin sa paglilingkod sa simbahan, mga pangunahing komisyong pastoral sa ating diocese, sa pangunguna ng mga komisyon ng Batayang Pamayanang Kristiyano, komisyon sa pagpapaunlad ng kabanalan sa pagiging mabuting katiwala, konseho ng mga pinunong laiko, komisyon ng paghuhubog, liturhiya, pamilya at buhay at mga kabataan, mga samahang banal, banal na bayan ng Diyos, sumainyo nawa ang kapayapaan at walang hanggang pagpapala ng poong may kapal. Noong 10 ng Mayo, 2021, inilunsad sa ating diocese ang 3 taong paghahanda para sa pagpapatupad ng stewardship program na may temang Sustaining PPK through the Spirituality of Stewardship. Bawat taon ay inilaan upang mapagnilayan at marating nating na may kaliwanagan sa bawat isa ang pagkakaroon ng one mind, one heart, everything in common. Ito ay naglalayon ng lahat ng mananampalataya sa buong diocese ng Buark ay makakitaan ng tunay na kaisahan sa isip, sa puso, at maging bukas sa tunay na diwa ng pagbabahaginan, pagdamay, at pagmamalasakit sa kapwa bilang mahalagang bahagi ng buhay ng mga Kristiyanong itinatag ni Kristo. Ang gawaing ito ay nagtapos sa pagdaraos ng Diocesan Pastoral Assembly noong ika-8 hanggang ika-10 ng Mayo 2023, kung saan ang mga delegasyon mula sa iba't ibang parokya ay nagbalik tanaw sa programang pastoral ng bawat komisyon, nagtasa, nag-aral, nagnilay, at muling tinuklas sa diwa ng pagninilay at mga panalangin ang dakilang kalooban ng Diyos para sa ating diocese. Kung paanong ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon, nagsasama-sama bilang magkakapatid, nagbabahaginan at nananalangin, ganon din ang prosesong ating pinagdaanan. Sa awa at biyaya ng Diyos, naging matagumpay ang nasabing Diocesan Pastoral Assembly. Nagkaroon ng mga panibagong ulos sa mga gawaing pastoral na nagpapahiwatig ng pagsulong sa ating buhay pananampalataya. Subalit, mainam din na maintindihan natin na hindi doon nagtatapos ang lahat, sapagkat may mga bagay na dapat panibaguhin at ang iba naman ay kailangan pang pag-ibayuhin upang higit pang makapagbahagi sa iba tungo sa patuloy na pagsulong at pagunlad ng buhay ng buong sambayan ng Kristiyano sa buong diocese. Dahil dito, ang Diocesan Pastoral Assembly ay nasundan uli ng isa pang gawaing pastoral bilang paghahanda naman
sa ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng Diocese sa Sambuak na magaganap sa ikasampu ng Mayo 2028. Ang Diocesan Pastoral Secretariat ay bumuo ng 5 taong planong pastoral para sa ginintuang hubileyo ng ating diocese upang bigyan daan ang pagsasakatuparan ng mga planong nabuo nung nakaraang Diocesan Pastoral Assembly 2023. Ganon din naman, upang ang bawat taon ay maitalaga sa bawat grupo nang makita ang kanilang pag-unlad sa nakalipas sa panahon sa loob na 50 taon. Ang kasalukuyang sitwasyon at ang mga tatanging kakayahan na maaaring gamitin sa susunod na mga panahon tungo sa higit pang pagkakaisa, pag-unlad ng pananampalataya at pagsulong bilang isang diocese. Ang tema para sa 5 taong paghahanda para sa ginintuang hubileyo ng ating diocese ay Sambayanang Nagpapasalamat, Nagpapanibago at Nagbabahagi. Ito ang pagkakahanay ng mga pagdiriwang sa bawat taon. 2023 to 2024, taon ng mga sambayanan sa mga parokya. 2024 to 2025, taon ng mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Taong 2025 to 2026, taon ng pamilya at mga kabataan. 2026 to 2027, taon ng mga dukha. 2027 to 2028, taon ng hubileyo. Ngayong araw na ito ay inilulunsad natin ang taon ng mga sambayanan sa mga parokya. Minamahal na bayan ng Diyos, bawat isa sa atin ay kasapi ng partikular na sambayanan sa ating kanya-kanyang parokya. Ipinamamanhik ko po sa inyo lahat na sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ating tinatanggap mula sa Kanya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Magpanibago sa ating pakikisangkot sa misyon ng simbahan, maging sa sarili nating buhay, sang-ayon na rin sa resulta ng Diocesan Pastoral Assembly. At sa kahulihan ay magbahagi sa Diyos at sa kapwa ng iyong panahon, talino at yaman bilang mahahalagang aspeto ng pagiging mabuting katiwala ng Diyos. Dalangin natin na sa paglipas ng panahon ay totoong maisabuhay natin ang kabanalan ng pagiging isang mabuting katiwala. Higit na mas mahalaga kaysa anumang pag-unlad sa material at pinansyal na bagay ay ang kabanalan ng bawat isa na siyang nagiging daan upang makapaglingkod sa Diyos at sa simbahan ng buong sigla at kasigasigan. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang pinagsamang rekomendasyon mula sa Diocesan Pastoral Assembly at panibagong planong pastoral para sa 5 taong paghahanda para sa ginintuang anibersaryo ng diocese ay tinanggap at pinagtibay ng Diocesan Pastoral Council noong Oktubre 28, 2023. Ang Special Committee para sa taon ng mga sambayanan sa mga parokya ay nagbanghay ng mga gawain upang maging gabay sa bawat parokya sa buong taon. Subalit, mananatili pa rin ang inyong malaya at malikhaing pagkilos para sa ikagaganda ng inyong pagdiriwang. Nais ko rin pong bigyan ng diin ang sama-samang pagkilos ng sambayanan at ang matalik na pagtutulungan ng mga pari at mga laiko. Bilang mabubuting katiwala, tayong lahat ay may kapananagutan na gawing kalugod-lugod ang ating mga gawain para sa kanyang kaharian, kapurihan at kalwalhatian
magpakailanman. Hari naway, sa bawat taon ng ating paglalakbay bilang isang diocese, ay maging mga taon ng pagdiriwang ng pasasalamat sa lahat ng mga biyaya, pagsusumikap sa paglilingkod na may pagmamalasakit, lalo tigit sa mga dukha, pananampalataya at pag-asa. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, ipanalangin mo kami. Nilagdaan, kagalang-galang, Marcelino Antonio M. Maralit Jr., Obispo ng Buwak. Mahaba ano? At parang napakarami pang gagawin sa ating mga kapatid na pari, sa pangunguna ng ating Bikaryo General, Father Lino, ng ating mga Bikaryo Puranyo, Father Joji, Father PJ, at saka si Father Hubin, sa ating pong Direktor ng Diocesan Pastoral Director at Rektor ng ating dambana, Father Ian, sa ating pong mga minamahal na mga madre na naririto ngayon kaisa natin sa paglilingkod, sa ating pong mga hermano at hermana, si Dr. Tito Rejano po, Chodolfo, gusto kong pakinggan lagi yung Chodolfo, si Hermana Josefina Salvo na kinakatawan ni dati din nating hermana, Agnes Go. Sa ating po mga incoming na mga hermana, si Ate Mary Jane Magturo at si Brenda Jimena na kinakatawan naman ni Ana Maria Hidalgo. Sa inyo pong lahat na mahal ang ating Panginoong Diyos. Muli, isa pong happy fiesta at magandang umaga sa inyong lahat. Nung isang araw po, ako po ay may isang kaibigan na nag-post sa Facebook ang nakalagay, "Subukan ninyo ako. Gawin nyo pa uli sa anak ko ang ginagawa nyo at makikita nyo kung anong ibig sabihin ng mabangis." Bigat nun ah. Pero wala nang ibang sinabi. Di kami lahat i-message. Yung aking pong kaibigan na ito ay isang single mother. Ang anak niya ay napasok sa isang school, high school, senior high. At na aking tanungin, ano nangyari? Ay di sabi agad, nabuli nila ang anak ko, Bishop. Kakoy, wow. Parang naghimagsik ka na ah. Para kang katipunera ah. Ang sagot agad sa akin nung babaeng kaibigan ko ay subukan nila. Banggain na nila kahit ano. Wag lang, anak ko. Alam mo mga kapatid, yung binasa, planong pastoral, bunga ng isa ding pastoral na pag-uusap ng sambayanan. Parang ang dami, parang ang bigat, parang kahihirap. Pero, tayong lahat, titingin sa Kanya. Titingin tayo sa ating mahal na ina. Kaya nga't ngayong araw na ito, ginawa at isinagawa ang paglulunsad ay sapagkat alam natin na sa pangangalaga, pagtulong at panalangin ng mahal na ina, anumang gagawin natin sa ngalan ng Diyos ay magtatagumpay sa biyaya na rin mula sa Diyos. Kaya hindi ako natatakot. Yung ating hangad na maipamuhay ang pagiging mabubuting katiwala ng lahat ng biyaya ng Diyos. Naglalakbay na po tayo dyan. Marami pang dapat gawin, marami pang dapat ayusin, marami pa tayong dapat pag-usapan, pagnilayan. Pero, naglalakbay. At lahat ng ito sa pangangalaga ng ating mahal na ina. At bakit tayo matatakot? Bakit tayo mamumroblema? Gayong, kasaysayan na natin bilang sambayanan na simulat sa Paul, hindi tayo kailanman pinabayaan ng Birhen ng Biglang Awa.
bilang sambayanan. ika-65 taon ng pagkakakorona sa kanya bilang reyna. Ano pa ang kailangan nating kasiguraduhan? Mga kapatid, sa mapag-ampong pag-ibig at kalinga niya, anuman ang ating gagampanan, laging may kasiguraduhan ng biyaya at tangkilik niya. Sabi ni Saint Louis Marie de Montfort, the greatest saints, those richest in grace and virtue, will be the most assiduous in praying to the most blessed Virgin, looking up to her as the perfect model to imitate and as a powerful helper to assist them. So, ibig sabihin, itong paglalakbay natin patungo sa kabanalan, kaharap natin ang pangunahing halimbawa ng pamumuhay ng pagsunod kay Jesus. At di lamang yan, kundi pinakamakapangyarihang katulong patungo sa anak niya. Napakinggan natin sa Ebanghelyo kung paano ang kanyang paghiling. Itong gospel na ito ng kasalan sa Kana ay gospel na puno ng mga una, mga first miracle of Jesus. Dito naganap. First na intercession of the Blessed Mother. Dahil dito siya nagsalita at nagsabi sa anak niya, anak, wala na daw alak. First time na maringgan natin ang tubig, naging alak. Ito ay tatak ng hindi kailanmang papalyang pagtulong ng mahal na ina. Kaya nga, tayo bilang sambayanan, ngayong araw na ito, naglulunsad at ilang yon, nagtitiwala. At ang ating hangad sa loob ng 5 taon, pagdating ng ating pagdiriwang ng ika-50 taon ng anibersaryo natin bilang isang diocese, tayo ay nakapagpasalamat. Mga kapatid, hindi ko alam kung inyong nare-realize how blessed we are as a church, as a people, with all our rich history in faith and culture. We are blessed. Kahit ilang beses kung pagbalik-balikan ang kasaysayan ng Marinduque, hindi ako nagsasawang tumingin at magsabi, ano kang kasarap din sa Marinduque at anong swerte ng mga taga rito. Magpapasalamat tayo. Last year, October bagay o November, ako po'y nasa Thailand, na-attend ng 50 years ng Federation of Asian Bishops Conference. At habang kami ay nasa isang konferensya, natanggap ko po ang mensahe galing kay Father Ian. Sapagkat nung araw na iyon, ay may malakas na bagyong dumadaan. Ang message sa akin ng inyo pong rektor sa ating dambana, si Father Ian, Bishop, mataas na po ang tubig. Hinihiling po, maaari po bang iharap na ang biglang awa sa ilog? Ako ay 8 taon ng obispo, nga ngayon hiniling sa akin yun. Ako na may napaisip, bakit naman ihaharap ang birhen doon? Hindi ko alam kung anong tradisyon ng meron ng mga Marinduqueño, mga Buwaqueño. Pero, sabi ko, ihaharap lang pala. Ala, sige. Nagpadala sa akin ng mga picture si Father, Ian. Una, yung taas ng tubig sa ilog. Ikalwa, nagpadala siya ng litrato habang inihaharap nila ang mahal na ina. 10:00 ng umaga, kung di ako nagkakamali. Patuloy nagpadala ng litrato 12:00 at binabantayan ko rin ang weather conditions. Hindi tumitigil pa rin ang ulan. Pero,
Pagdating ng mga alas 12 hanggang 1:00, ang sunod na litratong ipinadala sa akin ni Father Ian, sa gitna ng ulan, habang bumabaha sa bayan ng Mugpog, kitang-kita doon, ay bumababa naman ng tubig sa ilog ng Buwak. Lahat ng obispo kong katabi, nakikitingin. At ang sabi, "What is that, Bishop?" Ay ko, "A miracle happening." Pinaliwanag ko. Alam niyo mga kapatid, ang dami nating ganyang biyaya. Misay napapansin, misay hindi. Ngunit naririyan na ibibigay para sa atin dahil sa ating mahal na ina. Kaya tayo kailangan taon-taon at palagi ang nagpapasalamat sa Diyos. Ay kalwa, mga kapatid, walang tunay na debosyon o pananampalatayang hindi nagdadala sa pagpapanibago. If there is no change in the person, there is no faith. Tandaan nyo yan. Because faith begets change, conversion, metanoia. There is no other path to God except perfection. Kaya kailangan nagbabago. Marami. Mayaman ang mga Marinduqueño sa napakaraming bagay, pero may mga bagay na tayong kailangang hindi alisin, kundi baguhin. Upang humarap sa bagong hamon ng ating panahon. At isasagawa natin yan sama-sama. Makakapansin kayo ng mga ilang pagbabago, lalo na pagdating sa ating pamumuhay bilang mga mabubuting katiwala. Mapapansin nyo, sa unang taon, ang mga ililibing, magsabi na lang kayo sa ating mga opisina, wala na kayong kahit anong tinatawag na babayaran. Kailangang mawala na sa isipan ng isang mananampalataya na ang hadlang sa mga biyaya ng Diyos ay pagiging dukha. Unti-unti, babaguhin natin ang sistema ng tinatawag na aransel na pag nagsabing, ako'y magpapabinyag, magkano? Ako'y magpapalibing, magkano? Ako'y magpapakumpil, magkano? Wala. Sapagkat anumang biyayang ibinigay ng Diyos ng walang bayad, kailangang ibigay ng walang bayad. Pero alam niyo mga kapatid, maisasagawa lang natin to ng buo kung ang bawat isa'y magpapanibago ng ugali. Na ano? Na ikaw at ako, ikaw, ako, tayo ang simbahan. At tayo ang dapat bumubuhay sa simbahang ito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon, ng kakayanan, at kung kaya, ng kayamanan. Diyan lamang mabubuhay ito. Siguro ho'y 3 taon na o 4 na taon na na pag kayo nagpapakumpil, wala na akong sinisingil sa kumpil. Ang una kong nag-alis na ng aransel ay ang obispo. 3 taon na ang makakalipas. Susunod po natin mga patay. Susunod na taon, binyag. At ano pa mang mayroong mga rata sa loob ng simbahan. Tatakot ba kaming magutom ang simbahan at ang mga pari? Hindi. Natatakot ba ako na mga pari natin mamumroblema na sila'y mawawalan ng laman ng mga bulsa? Hindi. Sapagkat ang hangad natin magpanibago ng ugali. Lagi ko po sinasabi, hindi ho ako takot bilang obispo. Sapagkat yung pandemya ay naging aral na. Walang sumisimba. Walang serbisyo. Bawal eh.
Natakot po ako bilang obispo, bilang tao, at sinabihan ko po si Father Christian San Juan, Father, maghanap ng pera sa pondo ng simbahan. Magaling naman maghanap yan. Kagad-agad, Bishop, meron na. Kaya ako'y, magkano? Ay magkano kailangan? Yan. Sagot ni Father Christian. Kaya ba nating magbigay sa mga parokya? Magkano ibibigay natin habang walang naninimba? Ang sagot ni Father Christian, kaya po natin, Bishop, magbigay ng tig 15,000 sa mga parokyang mga ngailangan. Buwan-buwan. Hindi lang namin alam kung gaano katagal. Sinabi po sa mga pari yun. Kaya ako po'y buong puso humahanga dyan sa mga paring yan. Walang kumuha kahit isa. Sa gitna ng kawalan. Sa gitna ng akala ko, sila'y mga ngailangan. Tinawagan ko po ang ilang pari, lalo yung pinakamaliliit na parokya. Sabi ko, bakit di nyo kinukuha? Paano kayo kumakain? Saan kayo kumukuha? Tinawanan po ako ng isa. At ang sabi, Bishop, paano kami magugutom? Ay araw-araw may nagdadala ng pagkain. Paano kami maghahanap? Kung ang mismong sambayanan, sila'y may kakulangan. Ba't kami maghahangad ng higit pa? Huwag ho kayong mag-alala. Kaya namin ito. Alam mo mga kapatid, kaya malakas ang loob ko. At kailangang mabago sa ating lahat ang ugali na ikaw, sisimba ka lang linggo. Kung ikaw ay nananampalataya, hindi maaari. Kung ikaw'y nananampalataya, magbibigay ka ng oras sa pagdarasal. Sapagkat kailangan ng simbahan ang inyong panalangin. Huwag lang kayo magpadasal. Tayo ang magdadasal. Kailangan mabago ang ugali na ang simbahay naghahanap. Sino magtuturo ng katisismo? Sinong babasa? Sinong maglilinis? Tinitingnan ko pa lang ang simbahan ito. Punong-puno na ng pwedeng maglinis, magbasa. Kailangan magbago. At di ako natatakot, mawawala ng pera sa simbahan. Sapagkat kapag tayo ay naging mabubuting katiwala, hindi pwede sa simbahan ang nagtatamot. Kasama kami, ang obispo ninyo at ang mga pari. At ang huli, mga kapatid, dahil dito, kailangan nating lahat magbahagi. At di lamang magbahagi, kundi maging bahagi ng patuloy na paglago at pagyaman ng kabanalan sa diocese na ito. Maliit, ngunit mayaman sa biyaya at kabanalan. At sa tulong po ng mahal na ina sa kanyang mapag-ampong pagpapala, may sasagawa natin to sa biyaya ng Diyos. Natapos po nitong Oktubre ang Sinodo ng mga Obispo sa Roma kasama ang mahal na Santo Papa. At ang kanyang hiling sa lahat, hindi pa ho tapos. Itutuloy pa po until next year yon. Next October 2024, ang pagtatapos ng Synod of Bishops on Synodality. Pero doon pa lamang may pili na. The bishops united among themselves and with the Bishop of Rome made manifest a church that is in communion of churches, lay people, those consecrated in life, deacons and priests were together with their bishops, witnesses of a process that intends to involve the whole church and everyone in the church. So, ibig sabihin,
Malaking bahagi po ng hamon sa 5 taon, walang iwanan. Lahat, sa abot ng makakaya, pupuntahan. Kasama sa paglago ng simbahan. Nagpapasalamat po muli ako sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na pari na buong sigasig, sipag, kasama ng mga mahal nating laiko na naririto ngayon. Kayong lahat nang galing sa iba't ibang parokya. Ako bilang obispo, mataba ang puso ko. Hindi dahil atakihin ako, ha? Mataba ang puso ko dahil alam ko, buhay ang Diyos sa inyo. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat upang ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, Sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong ating pinasisimulan ng taon ng parokya bilang komunidad, lumuhog tayo sa ating maawaing Ama upang tayo ay Kanyang gawing marapat na katiwala na palaging nagtitiwala sa Kanyang habag at pagpapala. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Ama, sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Biglang Awa, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, sa ating Obispo, Marcelino Antonio, Kaparian at lahat ng naglilingkod sa ubasan ng Panginoon, upang sila ay patnubayan at patatakin ng banal na Espiritu sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang mga pinuno ng mga bansa at mga relihon ay magbukas sa pakikipagdialogo para sa paghahanap ng solusyon sa mga suliranin ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Para sa pagpapahalaga sa pamilya at buhay, upang sama-sama nating ipagtanggol ang halaga ng pamilya at buhay, at tutulan ang pagsasabatas ng diborsyo, death penalty, same-sex marriage, abortion, at iba pang kultura ng kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Para sa pagkakamit ng hustisyang pangkalikasan at panglipunan, upang sama-sama nating tutulan ang pagmimina sa ating lalawigan at ang mga pinuno ng pamahalang panglalawigan ng Marinduque ay magkaroon ng lakas at determinadong ipagpatuloy na isulong ang kaso laban sa Marcaper Placer Dome, Barrick Gold. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang patuloy nating maisabuhay ang pagiging mabuting katiwala na may temang one mind, one heart, everything in common, at sama-samang kumilos bilang simbahan ng mga dukha,
may katarungan, pag-ibig, at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Para sa ating isinasagawang pagbubukas ng taon ng parokya bilang komunidad, upang sa patnubay ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, ay ating maisabuhay ang hamon sa pagiging mabuting katiwala na nagpapasalamat, nagpapanibago, at nagbabahagi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumaong mahal natin sa buhay at mga kaluluwa sa purgatorio, upang sila ay makasalo sa walang hanggang piging sa piling ng ating Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Biglang Awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nababatid niyo po ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob niyo po sa amin ang biyaya ng banal na Espiritu upang aming may sabuhay ang tunay na diwa ng pagiging mabubuting katiwala sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Dadako tayo ngayon sa pagdiriwang ng liturhiya ng banal na Eukaristiya. Sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay.
lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang aming mga alay na nasa dambana at gawin niyo pong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat niyo pong siya'y tampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kanib sa sambayanan niyo pong kinukupko. Sa krus inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa inyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa inyo. Iniakyat niyo po si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa inyo'y sasapit, kapag itinampok ng inyong anak ang daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Sa
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. O Jesus, naming mahal, kaso kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Marcelino Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng inyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
Itayo na po ang lahat. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Namin sa langit ka, sa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo tayo ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming palasaya, para na magpapatawag namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at umawit sa pakikinabang. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, panatilihin po natin ang kaayusan at tamang distansya sa bawat isa. Maraming salamat po.
Patuloy po tayong magkakaroon ng second collection para sa mga programa ng diocese.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagpapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot niyo pong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita'y may palaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo'y lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay dadako tayo sa pagtatalaga ng mga bagong ermana para sa mahal na Birhen ng Biglang Awa. Hinihiling po namin tumayo ang mga itatalagang ermana para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Biglang Awa. Minamahal naming Obispo ng Diyos ng Buwak, Lubhang Kagalang-galang, Marcelino Antonio Maralit Jr. Malugod po naming ipinakikilala sa inyo si Ginang Mary Jane Magtulis Magturo at Ginang Brenda Magturo Jimena na kinakatawan Ginang Marie Hidalgo na nais magtalaga ng kanilang sarili bilang mga ermana sa taong 2023-2024 sa ating Pandiosis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Nangangako po ba kayo na magiging kaisa namin sa pagsasakatuparan ng mga tungkulin bilang mga ermana sa ating Pandiosis na Dambana? Opo, nangangako kami. Nangangako po ba kayo na sisikapin ninyo ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng loob at labas ng ating dambana? Opo, nangangako kami. Nangangako po ba kayo na palagi ang kayong makikipag-ugnayan sa rektor at lupo ng pagsamba tungkol sa mga gawaing panliturhiya at iba pang gawaing pastoral ng dambana? Opo, nangangako kami. Nangangako po ba kayo na pasisiglahin ng samahang ermanidad ng dambana sa pamamagitan ng hayagang pakikilahok sa lahat ng pandambanang pagdiriwang at mga gawain? Opo, nangangako kami. Nangangako po ba kayo na patuloy kayong makikipag-ugnayan para sa mga proyekto at programang pandambana batay sa pangangailangan at kapahintulutan ng rektor? Opo, nangangako kami. Tulungan nawa kayo at kasihan ng pong may kapal upang may sakatuparan ninyo ang kanyang iniatas na gawain sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay isasagawa ang pagsusuot ng eskopolaryo bilang sagisag ng kanilang pagkatalaga bilang mga ermana at ang paglilipat ng imahe ng mahal na Birhen ng Biglang Awa sa gisag ng kanilang tungkulin. Aawitin po natin ang papuring awit ni Maria. Puso'y nakupuri sa Panginoon, nagagalang ang aking destino sa timpang makitan, sa pagkalihan niya. Pakinggan po natin ang pananalita ng rektor ng Dambana. Happy Fiesta po sa ating lahat. Happy Fiesta din po, Father. Ngayon naman po sa ngalan ng inyong lingkod at ng pamunuan ng Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa,
Amin naman pong ipaabot ang taos-pusong pagkilala at pasalamat sa ating hermanidad ng taon, kina Hermano Doc Tito Rihano at Hermana Josefina Salvo. Hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng pagkilalang ito. Ito po ay hindi lamang basta sertipiko, kundi isang pagpapasbas mula sa ating minamahal na obispo. Ang tawag po dito ay Episcopal Blessing. Kaya ang lahat ng pagbibigyan nito ay pagdarasal ng ating minamahal na obispo, kasama rin po ng dambana. At ito po ang nilalaman. Bilang pagkilala at pagkapasalamat, iginagawa itong pagkapalang episkopal kay Ginoong Dr. Chodolfo Rihano bilang matibay na alaala at taus-pusong pasalamat sa kaniyang naging aktibo at makabuluhang pakikiisa at pag-aalay ng sarili sa mga gawain at proyekto ng Pandiosis na dambana na mahal na Birhen ng Biglang Awa bilang hermano sa taong 2022-2023. Ipinagkakaloob ngayong 11 ng Nobyembre taong 2023 sa Katedral ng Immaculada Concepcion, Mataas na Bayan, Buwak, Marinduque. Nilagdaan, Lubhang Kagalang-galang Marcelino Antonio M. Maralit Jr., D.D., Obispo ng Buwak. Kaisa sa pananalangin at pagpapasalamat, Ginang Maria Agnes P. Mogol, Pangulo, Reverendo Father Ian Aritardo, Rektor. Naaniyahan po dito sa unahan si Doc Tito para tanggapin ang Episcopal Blessing na ito. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, Doc. Tinatawagan din po si Ginang Agnes bilang kinatawan ni Hermana Josefina Salvo. Palakpakan po natin sila. Muli po, maraming salamat po. At ibinibigay ko po ang mamaya. Yan, ang pagkakataon para kay Father Christian San Juan na ipaliwanag ang ilang pang susunod na gawain sa araw na ito para sa paglulunsad ng taon ng parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat para Sandali sa lang po. pagbabasbas. Father Christian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Yung ating komitento siguro ay nakikiramdam, baka kayo gutom na. Gutom na ho ba kayo? Kami rin din naman, gutom din ho naman kami. At tila pong i-recap ng kaunti bago tayo sumunod doon sa ating pong next na bahagi ng ating pong program sa araw na ito. Kanina po, ang ating first activity ay nagkaroon po tayo ng Grand Marian Procession sa Bayan ng Buwak, kasamang ang mga images o mga Marian images ng ating ng iba't ibang parokya. At kanina po naman, ito pong katatapos lamang ay ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Kaya naman po, pagkatapos po ng misa, ay gagawin naman po natin ang launching ng first year pastoral program na pasisimulan natin sa araw na ito. Kaya ito po ay bilang bahagi ng ating pagbubukas, ay sama-sama po namin kayong anyayahan, saksihan itong ating activity ito. Ngayon, mga ilang paalaala para po tayo ay maging maayos yung ating pong daloy ng ating programa upang sa ganon ay matapos po natin ito ayon sa ating inaasahan. Unang paalaala, manatili po tayong nakaupo sa loob ng simbahan. Ang pare din po ay hindi muna aalis, sila po muna ay dito rin po sa ating pong dambana. Ikalawa, bibigyan ho namin kayo ng signal para po sa mga parish coordinators para kunin po ang mga nahandang pagkain para po sa mga delegado galing sa iba't ibang parokya.
Ibig sabihin, 14 na tao lang po ang tatayo at pupunta po doon sa booth ng atin pong kukunan ng pagkain. Pangatlo, ang mga pari po kasama ang hermanidad ay minandang pagkain po doon po sa atin po sa looban, doon sa pastoral center. At ang mga maninimba po, wag ho kayong mag-alala. Meron din ho tayong inihandang pagkain para po sa inyo na matatagpuan naman po diyan po sa may shrine. Kaya wala ho dapat tayong ipag-alala sa anumang gagawin natin, humaba man po ang ating oras. At panghuli, inaanyahan po namin kayo kasama ng mga pari na dadalhin natin si Mama Mary sa kanyang luklukan doon sa dambana po sa shrine. Kaya naman itong activity nating ito ay ating pong pagsasama-samahan sa loob ng 1 oras. Kaya po sa bahagi ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Bago ko po ibigay huling pagpapala at pagbabasbas, taus-puso din po pala ang pagpapasalamat natin sa pamahalaang lokal ng bayan ng Buwak, sa pangunguna po ng ating pong kagalang-galang na punong bayan, Mayor Army Carion, 10 po ng kanyang mga kasamang konsihal at sa pangunguna naman ni Vice Mayor Mark Senyo. Sapagkat mula sa araw na ito po, every November 11, na ideklara na sa bayan ng Buwak na ang November 11 ay walang trabaho o pasok every year. So, Buwak lang ho yun, ha? Baka sumama pa yung iba. Pero hindi ho kayo mag-alala. Lalakarin din po natin na maging panlalawigan ang official feast day at celebration ng Biglang Awa. Sumainyo ang Panginoon at palain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang banal na misa'y naihandog na, humayo tayong mamayabang. Awitin po natin ang pangwakas na awit. Palapakan po natin ang mahal na Birhen ng Biglang Awa. Viva Maria! Viva Jesus! Viva Maria! Muli palapakan po natin ang mahal na Birhen ng Biglang Awa. Tayo po ay sumandaling magsiupo. Yan, upo tayo po. Sa bahaging ito po ay gaya nga natin nabanggit, meron tayong kaunting pagtanghal upang bigyan natin ng diin yung ating pong gawain
sa loob ng 1 taon at ito po ay ating sisimulan ngayon. At atin mo nang i-recall ha, baka naman po umuwi na yung